Hingi po ako ng tulong sa inyo. Lagi pong delay ang sahod ko dito. Simula po nung unang buwan ko dito hanggang ngayon po, laging delay po ang aking sahod dito. Tulungan niyo naman po ako sa aking sahod. Ang makauwi na po si Rafi. Gusto ko na po umuwi po sa Pilipinas. So, ang complainant natin actually na nasa Jordan for the past 9 months na, no? Apo, ay nasa 9 si months. Princess Ojeda. Pero itong nakita ninyo na panawagan through video, pinadala niya sa kanyang kinakasama, Angelito, at sa kapatid niya na si Jerry. Okay. Kailan niya pinadala kailan niyo na-monitor ito? Bali ngayon lang niya po pinadala sa amin kasi naano niya po na matagal na po siyang apat na buwan po siya sinawdan. Tapos yung itong pong huling 5 buwan, wala na po. Wala nang sahod. Alam ba natin kung ano yung agency na nagpasok sa kanya doon? Alam natin ang address niya? Yes, alam po namin. Okay. Itong 9 months niya na trabaho, magkano sana ang sweldo niya? Ang 1 month niya po ay pumapatang ng 21,000. Sa pesos na yan. Yes, Depende. So, maaaring Pero tumaas po pa ito kasi pag tumataas yung exchange rate, Yes, ano? 21,000. So, nung una siyang na-deploy doon, kailan ba siya umalis? Kung 9 months ago, so bale... November 28 po. November last year, 2022. Ay, 26 po, ma'am. November 26 nung last year, 2022. Opo. Bali, doon na siya nagpasko. Opo. March, nakakapagpadala pa siya. Ayun, ganun. 2 months po nagpadala siya. 2 months nagpadala. December sa January po. Nung pumatak na ang February hanggang sa kasalukuyan, Wala na po. at bukod doon, hindi siya nakakakain. Hindi siya nakakakain. Bali isang araw lang, isang bihis lang po sa isang araw. Naku, Shari, hindi pwede sa'yo yan. Parang, Hindi at talaga. saka noodles lang po ma'am eh. Saka isang tinapay. Tinapay. Ang kinakain sa isang Hindi araw. po kaya. Diyos ko, ano ba dapat ang trabaho niya doon? buong all around po ma'am sa bahay. All around sa bahay. Up and down po yung So, bahay. domestic helper siya, Opo. kasambahay siya doon, at ang nakalagay sa kontrata niya ay tagalinis siya. Opo. Mag-isa lang siya. Ayun na nga Yes, po, ma'am. mag-isa lang sa isang bahay. Napakalaki Pero hindi po. natin alam yun noon. Ang akala Hindi natin may po. iba siyang mga kasama. Opo. Magandang hapon sa'yo, Princess. Yes, ma'am. So, nandyan ka ngayon sa bahay na pinapasukan mo. Okay? Opo, ma'am. Ah. Ako ngayon, naglilinis po ako pero hindi pa po ako tapos. Nag-ano lang ako. Nandyan ba ang amo mo? Baka mamaya makita ka dyan. Ano bang kalagayan mo? Wala po, umalis po sila pero may CCTV po dito, ma'am. Kita naman po nila. Okay. Nasa amin na ang address mo, Sir Vincent. Princess, oo. Sir, Okay. alam na po ninyo yung kalagayan ni Princess. Yes, magkausap Oo. kami ni Princess. Oo. So ano po ang action na nagawa na natin tungkol doon sa sweldo niya na hindi po nabibigay? Actually, wala naman po kasi siyang sinabi sa amin na hindi nabibigay yung sahod niya. Ang sabi niya meron daw kulang dun sa sahod. Nagpadala naman siya ng mga resibo. Nung kinumpute naman namin, nasa 280 Jordanian dinar. Pero meron siyang isang resibo na 248 which is parang nasa $350 lang. Wala naman siyang sinabi sa amin na a whole month wala siyang sweldo. She did not say anything of the Sige, sort. tanungin natin si Princess, linawin natin. Princess, kailan ka huling nakatanggap ng sweldo sa amo mo? Wala po talaga akong nahawakan kahit piso, ma'am. Wala Kasi kang- ang nangyayari po, Oo. opo. Bakit? Bali, ang nangyayari po, ang sabi ng amo ko talaga nung unang sahod ko dito ng 1 buwan, ang sabi niya sa akin, hindi daw ako allowed na maghawak ako. Pero ngayon, sinabihan ko po siya. Sabi ko sa kanya, bakit madam? Kasi sabi ko na, nasa kontrata po yun. Dapat ibinibigay niyo po yun sa akin ng cash. Kasi natural, patulong niya ako. Talagang nakalagay naman talaga yan doon. Tapos ang sabi ko sa kanya ngayon, nag-isip ako, sabi ko, kung ayaw niya ibigay sa akin yung pera, kung hindi ako allowed, bakit? Eh di padala niya sa pamilya ko ngayon nakapagpadala po ng 4 na buwan. Yan nga po eh. Yung mga padala na yan, lagi kaming nag-aaway ng amo ko kasi ang lagi niya sa akin sinasabi, wala kang responsibilidad para magpadala ka sa Pilipinas. Hindi mo sila responsibilidad. Bakit? May anak ako, madam. May Okay. pamilya din ako sa Pilipinas. Sige. Hindi niya pwedeng question. Okay. So, sa makatuwid, meron kang natanggap na cash, pero yun lang unang buwan. Tama ba? Unang 2 buwan? Nung dumating ka 4 dyan... na buwan. 4 na buwan. So, December, January, February, March, hawak mo ang pera. Yes po. Nitong- Siya po ang padala. Siya ang nagpadala. Wala kang nahawakan. Yeah. Okay, ma-establish natin yan ha. Dito naman, tatanungin ko, kanino pinadala yon? Sa kaninong account?
Sa akin, ma'am, Bali sa- yung Sa'yo, December Angelito. sa January, dalawa lang po. Sir, ano po ang paraan natin? Ano ba ang dapat? Hawak ba ni Princess ang pera o pwede ba yung pinapadala diretso? At kung pwede yon, ano ang magiging katibayan? At paano mache-check Yung yun? katibayan would be syempre, yung remittance slip. Yung remittance slip na yon, dapat hawak ni Princess. Dapat pinapakita ng amo niya. Oo. Of Okay. course. Kasi, ang Oo. ina-advise naman namin sa kanila, when they, before they leave, we tell them, wag kang pipirma sa kahit ano na hindi mo nare-receive ha. Pagka ang employer mo nagpadala sa'yo, hingin mo yung remittance slip, tapos i-check mo sa family mo kung natanggap nga nila bago ka Okay. pumirma. So, eto ngayon ang babalik ko ngayon. Princess, meron ka bang napirmahan? Na kahit na ano dyan sa amo mo? Ma'am, mayroon. Yung pinagawa niyang yung statement account, nagpagawa sila ng statement account nung 13. Kasi po pumunta kami nagpagawa po siya nung, basta nito lang po nitong August, nagpagawa siya ng statement. Oo. Statement para may proof daw siya na nahawakan ko daw ang pera. Sabi ko nga, paano ko nahawakan ng pera? Yung hulog nga Okay. niya dun sa Pinirmahan mo ba yun? Pinirmahan mo yun? ma'am. Okay. Kaya ko pirmahan yun. Okay. Under duress. Harap kami talaga sa awa. Okay. Sinausap ko na nga po siya ako ni ayaw niya. Okay. Ayaw niya talagang Sir Agnel, magandang hapon po. Spoiled na spoiled kami sa inyo at idudulog na naman namin. Ito pong problema ni Princess. Question lang, Yes. paano nagkaroon ng access yung kanyang employer sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas? Sinabihan ko po na ma'am, okay, kung ano po ibigay sa akin yung pera ng cash at sabi nga niya hindi daw ako allowed. Ngayon, ang pinilit ko siya, sabi ko ipadala mo yan. Ngayon, ibinigay ko sa kanya yung address sa yung pangalan ng aking asawa tapos yung contact number. We will find out. Total naman Sir Arnel, ayusin natin. Dapat si Placewell nakikinig naman. Yes po. Sila ang dapat na unang-una talaga magtanong bakit gano'n ang arrangement. Meron naman tayo foreign recruitment agency doon, nakapartner nila. Yes. Kailangan i-address yun. Bakit gano'n ang arrangement? Ako lang Yes, nagtataka, bakit parang ang bilis naka-access ng kanyang employer na mag-remit ng pera diretso. Doon lang ako medyo nagtataka. Hindi. Mhm. Hindi Na naman po nakakapagtaka ma'am kasi bakit hindi nga sa po yung sasabihan number eh. na hindi siya pwedeng humawak ng pera? Sige, we will find out kung bakit ganun. Bakit hindi siya pinapasahod? Papupuntahan natin. Pero yung kanyang foreign recruitment agency, at saka, teka, ano masasabi ni Placewell? Vincent, na-contact niyo ba yung foreign counterpart ninyo? Yes, kasi nga, kinakausap nga sila na para pumunta dun sa Polo. Mm-mm. Kasi nga, yun naman ang advice ko. Sabi ko, let's not agitate the employer. Kasi nga, baka mamay, since the worker is in the custody of the employer, ayoko naman na magkaroon sila ng alitan or away dyan, dahil lang dyan. Okay, kasi syempre safety ng worker ang inaalala ko. Mm-mm. So, kinukonvince yung employer na pumunta sa Polo para at tapos in-advisean ko rin tong si Princess. Sabi ko sa kanya, make sure lahat ng mga complaints mo, sasabihin mo dun sa Polo para makapag-explain at masabi ni employer yung explanation niya bakit hindi binibigay sa yung sweldo or kung may kulang man dun sa salary. Pero kasi, actually hindi talaga sinabi ni Princess na hindi siya pinapasweldo. Ang alam ko, pinapadala. Ang dala ko po sa asawa ko sa kayong pangalawa. Yung pangatlo at pang-apat, doon po yung sa anak ko po. Sa May sister-in-law pinadalang ko iba. po. Yeah, Yung actually, mga padala naman dun sa sister-in-law. So, Princess, when you say something kasi, you have to disclose everything. Huwag mong itago yung iba. Ang sinasabi mo kasi online, dito sa is 2 buwan lang ang pinadala. Pero kasi merong iba pa na pinadala, Princess. Ilan Princess ang pinadala? 2 buwan po. 2 rin. So out of the 9 months na nandoon siya, mahigit kumulang 9 months, 4 na buwan lang ang remittance na meron tayong record. Yung ganun nga po ma'am. Opo. Tama ba, Opo. Princess? May receipt ako niya, ma'am. Pero yung mga iba na po, wala na po talaga. Okay. Wala akong nahawakan sa maski piso. Meron bang ibang, Princess, meron bang ibang tao na maaaring napadalhan? Bukod dito sa mga anak mo at dito sa kinakasama mo? Wala po. Wala. Nanay mo, Attorney- tatay mo, wala. Kapatid mo, si Jerry, nabigyan ba? Wala po. Hindi rin. po ako Okay, nakapag- gusto ko lang i-establish yun, ha? Okay?
Kailan yung Attorney. tanong natin, kailan yung huling alam niya na nakapagpadala siya? March po Yun, sir ang tama huling na. padala talaga March na. niya. March. At yun din ang alam ninyo. Yun, na attorney. natanggap. Tama na Oo. po. Kumbaga, attorney, kung sino yung sinasabi niyang padadala niya, doon padadala. So, nagbibigay siya ng pangalan. Ganun ba nangyari? Oo, parang ang nangyayari is para mapilitan si Madam magpadala, magbibigay siya ng taong nangangailangan. So it's either yung mga anak niya ang nangangailangan o ang dito sa kinakasama niya. So, kada Kasi isang nga- hingi niya, magpapaliwanag siya kung sino yung Yes. nanghihingi, doon diretsong ipadadala. Yes. Ganun ba? Sige, ganito na lang para i-report ko na lang doon sa opisina sa Oman and then I think we need to find out more details about this case. But Oo. certainly, tutulungan natin. At saka ang tanong lang talaga dito, Sir Arnel, bakit bawal ba silang maghawak ng pera? Hindi, kasi hindi, I think there is more to this story than Okay. what we are getting now eh. Okay. Kasi talagang this is a little bit strange. Bakit ganun yung... Kasi kung ayaw magpadala, kung ayaw magbayad doon, hindi na magpapadala yun. Eh, ba't nagtsatsaga pa magpadala yung kanyang amo kung kani-kanino? Yun yung gusto ko malaman. Bakit? Eh, mas mahirap yun eh. Oh, Mas Princess, mahirap yun. wala ka namang utang. May utang ka ba sa amo mo? Wala ma'am, wala pa akong utang. Wala kang utang sa amo mo? Kasi nabili din ako ng pagkain ito, inakaltas din nila. Pati nga yung gamot Di ko bale. sa mata. Nabayaran ko Tutulungan nila yung natin, sabi. ano? Sir Arnel, meron pa pong isang reklamo. Isang beses lang daw sa isang araw siya kung pakainin. Ma'am. Sige, ganito na lang para mas mabusisi natin ng papupuntahan ko doon sa ating Salamat po. welfare officer. Kukunin ko na lang yung Yung address po. alam niyo naman, lagi naman tayo may cases Yes, Kaya yes. lang, dito medyo marami kung parang question, bakit Oo, gano'n? mukhang kailangan makausap ng masinsinan para makuha natin ang Oo. punot dulo. May mensahe lang po si Angelito Gonzales. Ito pa yung Ito siya yung kinakasama ni Princess. Ma'am, kasi yung nakaraang week, Mm-mm. tumawag ang asawa ko at Si Princess. umiyak po. Ang sabi sa akin, binantaan po siya ng kanyang amo. Anak ko, may May pagbabanta. letters po. Papatayin daw po siya. Okay. Tapos ma'am, isa pa po, yung agency niya, bakit tinuturuan ng asawa kong tumakas sa amo niya? Papuntang polo. Tumakas? Tumakas? Yun po ang sabi. Tumakas May daw po mga siya, ganun pupunta raw sa nagtuturo. polo. Ang sabi ng agency. Mamaya ako, hindi ko naman kayang tumakas. Wala nga akong hawak Ay, wag na mong pera. gagawin Kahit yun. Huwag kang tatakas. Pupuntahan ka dyan, Princess. Mas delikado kung... Kasi Attorney, baka tinuturuan po siya ng agency. May Yan, palitan ayaw. sila ng message sa messenger na pinasa sa akin ng asawa ko. Anyway, sige, action na Naku natin naman. yung pagkaganyan ng level. Oo. Sige, kunin natin yung exchange of messages tsaka kung sino. Hindi naman siguro si Vincent yun. Hindi ko lang po alam sa kanila. Mukha naman maayos to si Vincent. Oo, maayos Hindi, alamin ito. na. Hello? Basta ang pangako ko sa inyo lagi, we will look into this Yes. and take immediate action. Thank you, Sir Arnel. Oo. Sige, Vincent, sige. Yes. Actually, ma'am, ang ginagawa kasi nung counter office, no, ini-invite kasi yung employer dalhin si worker sa polo. Okay? It's just so happened na medyo makulit nga din yung employer. Actually, yung Ay. employer, nagpadala na nga rin daw ng attorney dun sa polo. Okay? Kasi nga, ang sinasabi ng employer, wala naman siyang ginagawang masama. Everything is within the law yung ginagawa niya. Kaya nagugulat siya, bakit siya kinukulit ng FRA namin doon. So nagpadala yung employer ng attorney dun sa polo. Sige. Ngayon, kahapon daw, nandun yung attorney sa polo at ang sabi ng attorney, kukumpinsin daw niya na magpunta sila sa OWA. Okay, Sir Vincent, pasensya na po. Si Sir Arnel Ignacio na lang po ang magsisettle po nito off-air. Sige, Salamat Oo. po, salamat po. pag-usapan natin. Basta ang pangako ko sa inyo, maayos yan. Salamat po, Ayos yan. Sir Arnel. Pwede po mag... Princess, ano ka lang dyan ha? Magpakatatag ka lang muna dyan ha? Nandyan na, parating na ang OWA. Dyan sa'yo. Okay. Baka gusto ko nang kunin niyo ako dito. Baka mamaya kung anong gawin nila sa akin. Pag nalaman nilang ganyan, nakaabot na sa ganito. Tatakot na din naman ako. Huwag ka na umiyak. Lagi na. Matatapos na yan. Ay, Antay ka na lang. Basta kung anong paggawa sa'yo dyan, huwag mo susundin ha. oo. Makakauwi ka na. Sige. So, ayan.
makakaasa po tayo sa OWA administrator natin. Si Sir Arnel Ignacio na po ang nagbigay sa atin ng kanyang salita, no? At papupuntahan na po ngayon. Yung ano. And then, dito sa, sabi ko lang kay Vincent, no, Vincent, hindi natin pwedeng yung i-take for granted, ha? Pagka mga ganito, ibang klase, syempre, pagka yung may mga abogado na ipapadala doon, very skewed kasi against the worker talaga yung sitwasyon. So, extra effort tayo. Okay. Mag-uusap-usap kami. Yes. Pero ngayon, immediately, kukunin ko yung detalye and then natatawag na ako sa Jordan. Okay. Magaling naman yung mga tao natin dyan. Ma'am Princess, wag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin po kayo ni Rose. Para po, papunta na po yung tulong dyan. And Sir Arnel Ignacio, maraming salamat po. At gaya po ng sinasabi ni Idol, action man talaga kayo, Sir Arnel. Mabuhay po kayo, Sir Arnel. Nai-inspire ho ako kasi dedikasyon nyo. Kaya kailangan lang sumabay. Pinapatanong po ni Odette kung nakaligo na kayo. Yung damit na lang ang hindi ko napapalitan. Isang Ayun linggo ko na. na suot itong jacket ko. Okay. Salamat po, Sir Arnel. Mabuhay po Okay, kayo. anytime Okay. Wag mo ibababa ang linya, Princess. Okay? Kausapin ka ni Rose.